Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Ipapaaresto dahil sa Mindanao secession speech. Nagdulot ng intriga at pagkabahala sa social media ang Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos niyang ibahagi ang isang breaking news item na nagsasabing Marcos admin plans to arrest Congressman Kiko Barsaga over secession speech. Plano umanong ipaaresto ng Marcos administration si Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang talumpati tungkol sa Mindanao secession. Secession po yung ihiwalay ang Mindanao, maging independent republic. Matatandaan kamakailan ay naging laman ng social media ang speech ni Barsaga kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta sa panawagang Mindanao secession kasabay ng pagtuligsa sa mga NCR elites na aniyay sumisipsip sa pundo ng bayan. Binigyan diin ni Barsaga na makatuwiran ang panawagan ng mga taga Mindanao para sa kalayaan dahil sila umano'y matagal nang binabaliwala at pinagsasamantalahan ng sentral na pamahalaan. Panahon na para pakinggan natin ang panawagan ng Mindanao para sa secession. Yan ang kanyang sinabi. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang o Department of Justice kaugnay ng umano'y planong pag-aresto. Gayunman, nanindigan si Barsaga na handa siyang harapin ang anumang banta sa kanyang kalayaan alang-alang sa katotohanan at hustisya. Okay, so grabe ano? Tignan natin ang people who reacted. Nako, sandali ha. Okay, ito. 1,700 people who reacted. 783 ang nag-like, 525 ang tumatawa, 303 ang galit. So medyo mixed reaction. Doon tayo sa sa mga comments. Lucita Abindanyo, mas gusto ko hiwalay ang Mindanao sa Luzon, mas uunlad pa. Cholo Medalya, huwag ka mag-alala, Congressman Kiko Barsaga, nasa likod ang taong bayan sa iyo. Salamat sa malasakit mo sa ating bansa. Josepa Lambrinto, lalong hindi sila susuportahan ng mga tao. Hindi na nila mauto-uto yung mga tao dahil sa mga ayuda na ibinibigay. Bibil Daniel, Barsaga is like Dr. Rizal but an open book. Samuel Figuracion, wala na talaga, wala nang kalayaan sa pagsasalita, no freedom of speech na delikado na ito, malapit magbalik ang ginawang martial law. Anyway, wala pa namang konfirmasyon. Ito, siguro, inunahan na lang ni Congressman Barsaga yung posibleng mangyari sa kanya. Kasi nga, medyo mabigat yung kanyang speech na nananawagan ng Mindanao secession. So, speaking of secession, panahon ng Marcos Sr., ang mga kapatiran nating Muslims, nabuo yung Moro National Liberation Front kasi gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. Kaya nagkaroon ng matinding giyera noong 1970s. Talagang putukan. Daming namatay ng mga sundalo. Malala ko pa, high school pa ako noon, isang sundalo sa aming bayan ng Bangar La Union.
binalik ang patay na buhay ng sundalo. 1970s, namatay sa Mindanao yung Secessionist War. Tandang-tanda ko noon. 1972 man siguro, 73. But, mabuti na lang, naagapan, nagkaroon ng Tripoli Agreement, 1976. So, nahinto yung gera, instead na secession, yung ihiwalay, autonomy na lang. Kaya, nagkaroon ng ARMM nung una, Normisuary, ngayon, BARM, autonomy. So, pwede ba yung secession? Palagay ko, mahirap. Ako, taga Luzon man ako, kailan, permanent resident na ako sa Mindanao, talagang magaan ang buhay sa Mindanao. Pag magbabakasyon ako sa Luzon, parang hindi ako makatagal doon. Lalo na sa Baguio, ang mga gulay, ang mga prutas, ang mamahal. Halos hindi ako makabili. Samantalang dito sa Mindanao, magsawa ako, prutas, gulay, isda. Mindanao is really a land of promise. Kaya, kahit taga Ilocano kaming mag-asawa, we decided to permanently reside in Mindanao kasi napaka-progresibo, ang Mindanao. Natatawa ko, meron akong subscriber, sabi niya, narinig namin yung speech ni Congressman Barsaga na sinusuportahan niya ang paghihiwalay, independence ng Mindanao. Kung matuloy yan, sabi niya, kaming dalawa yung isang best friend namin, sa Amerika sila, bibili kami ng lupa sa Mindanao, malapit sa inyo, magpa-dual citizen kami. Ina-anticipate na nila ay madugo ito. Mahirap. I'm sure ang national government hindi papayagan. Kailan ba yun? Last year ata, na-float na yan ng idea. Na-float na ng idea ni Tatay Digong natin noon, si Congressman Alvarez, out of pagkadismaya sa nangyayari sa Kongreso, iwalay na lang Mindanao, kaya suntok sa buwan sa tingin ko. Although maraming taga Mindanao na matutuwa niyan, kailan mahirap mangyari. Hindi papayagan ng national government dahil mawawalan sila ng malaking kita pag maihiwalay ang Mindanao. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo